Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa drug war, inamin niyang meron siyang death squad. Pero hindi niya raw iniutos sa mga pulis na patayin ang mga sangkot sa iligal na droga. Narito po ang aking report. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ito ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa Davao Death Squad nang humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga kaugnay ng kanyang giyera kontra droga. Nabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. Salitang ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. May rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga maraming na mayayaman sa Davao. Ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? Gusto pumatay ng mga kriminal. Because they want their city to be safe. Nagbibigay sila, yung mayayaman, ng rewards sa death squad? Maringgit ni Duterte, bilang Pangulo, wala siyang utos sa mga pulis na patayin ang mga sangkot sa droga. Call of duty of the President. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. Pero sabi ni Duterte, ipinayo niya sa mga pulis na himukin ng mga kriminal na manlaban. Sabay turo sa mga dating police generals na dumalo bilang anyay death squad. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term. I mind very much me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the unsolved killings. I think he's just joking, sir. Okay. Wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, you kill. Wala pong ganun, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. We know how President Duterte tells stories. Kapag sinabi niya na, yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang pulis. Sinabi niyo na in-encourage niyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing Yes. nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Nakaharap din ni Duterte sa pagdinig si dating Senadora Laila De Lima. Sa harap ni De Lima at ng mga kaanak ng mga namatay sa ilalim ng Duterte drug war, sinabi ni Duterte na hindi siya magsusori bagaman inaako niya ang responsibilidad sa kampanya. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it
for my country. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. He was inducing, encouraging the killings. And it cannot just be purely rhetoric. Kasi sinunod yung mga binanggit niya. Sinunod yung kanyang mga sinasabi na kailangang patayin ng mga yan. Manlanlaban man o hindi. Sobrang dami naman ata niyan para sabihin lamang na nanlaban lahat. We don't even have the death penalty. There is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Nasa pagdinig din ang ilang kaanak ng mga napatay sa drug war, kabilang ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang 17 anyos na estudyanteng binaril at pinatay ng mga pulis sa Caloocan dahil nanlaban umano noong 2017. Napatunayan kalaunan na walang baril at hindi nanlaban si Kian sa mga pulis. Dismayado po ang kapatid ko, Ginoong Tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danyos, hindi pa ho namin nakakuha ito. Uminit naman ang diskusyon ng direktang tanungin ng dating Pangulo kung tinatanggap niya ang buong responsibilidad sa pagkamatay ni Kian at ilan pang napatay sa war on drugs. Nagbunga yung polisiya. I take full responsibility. Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take full responsibility for that, Mr. No. Chair? No. How about si Carl alam mo, Anthony ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. Now, let me ask you about Carl Anthony Nunez. Do you take responsibility for his death? Hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any specific crime, death. Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. You spoke about specific At saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. low. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. So hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Naungkat din ang ibinunyag ni retired Colonel Ruina Garma na meron umanong reward system sa mga pulis nang ipatupad ang drug war. Sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Dumalo rin sa pagdinig si dating Mandaluyong Police Chief, Colonel Hector Grijaldo. Sabi niya, inutusan siya ng House Squad Committee na i-confirm ang sinasabing reward system. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Parang gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Mariin naman ito itinanggi ni na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante. Tinawag na kasinungalingan ni Fernandez ang pahayag ni Grijaldo. Ayon kay Fernandez, pinatawag si Grijaldo dahil ayon umano kay Garma ay kaya niyang suportahan ang kanyang pahayag tungkol sa reward system.
Pero di naman daw pinilit si Grijaldo nang sabihin niyang wala siyang alam tungkol dito. Sabi naman ni Abante, wala siyang pinilit na pumirma sa anumang affidavit kapalit ang posibilidad ng promotion. Sa pagdinig ng Senado, pinabulaanan din ni Ermina Espino alias Muking ang aligasyon ni Garma na noong Assistant Secretary sa Presidential Management Staff si Espino ay siya ang naglalabas ng pondo para sa pabuya. Itinanggi rin ng ilang dating naging PNP chief sa Duterte administration, kabilang si Senador Bato de la Rosa na nagkaroon umano ng briefing sa pagitan nila at ni dating Colonel Edelberto Leonardo tungkol sa drug situation ng bansa bago sila maging hepe ng pulisya. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.